Welcome back to my channel, Faceless Row here, ang inyo pong host. At sabi ko na nga ba, no? Kanina sabi ko, pag merong video, itutuloy natin yung kay Sir JC, kay Moto Patrol Vlog, no? Kay Pastor Sir Tol JC. At ang kanyang channel ay Moto Patrol Vlog na mayroong 2 million followers. Sabi ko kanina, na kapag merong video kay Diwata at doon kay Kuya na nagpapa-picture, itutuloy po natin. Meron nga. May ka-meeting lang ako kanina and then pagkatapos niyan, nakita ko, no, bigay agad ng mensahe si Moto Patrol Vlog, si Pastor JC kay Diwata. At hindi na natin patatagalin, no? Punta na agad tayo sa kanyang Facebook channel. Okay, ito po ah. Check muna natin, syempre yung sound para sure tayo na merong sound, of course. Ito po yung kanyang, ayan po yung kanyang channel, Moto Patrol Vlog. Napakagwapo, no? Ni Paso JC, Motor Patrol Vlog, Kapatrol. Actually, sumali siya sa Guapolis. Yan. I think that's 2016, if I'm not mistaken. Okay. Wait lang guys ha. Teka lang. Paano ba to? Ay, ano ba yan? Ito. Eto. Eto na, hindi natin patatagalin. Ito, tara panoorin natin to. Tingnan nyo. Pakinggan natin. Wait lang. Isa natin guys. What's up mga kapatrol? Actually, may napanood lang akong video. Medyo nalungkot lang ako, no? Okay, panoorin na lang natin. And I believe naman, napanood nyo naman na to. Ito, tara panoorin natin to. Tingnan nyo. Birthday ko ngayon. Breakfast yan, kuya. Breakfast. Oh, ayan pala yung video Disclaimer na. lang to, ha. So, hindi ako nandito para mambash. Hindi ako nandito para magbigay ng mga negative, ng mga salita against kay Diwata. Kasi alam ko naman, kilala nyo si Diwata. Baka mas kilala nyo pa nga po siya kaysa sa pagkakilala ko sa kanya. At aminin ko, isa ako sa mga na-inspire sa buhay po niya. Lalo na nung nagsisimula pa lamang siya. So na-inspire ako sa kanya kasi from walang wala hanggang sa successful na negosyante. And nakita natin yung blessing sa kanya ng Panginoong Diyos. Talagang grabe, blessed talaga siya ng Panginoong Diyos. No doubt, no? Masipag siya, ginamit niya yung kasipagan niya, yung kalakasan, yung karunungan na pinagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos, ginamit niya yan para sa kanyang negosyo. Nga lang, this past few days or past few weeks, no, or past few months, may mga nagsisirculate na sa social media about sa mga negative na videos, kung paano siya nang i-snub, kung paano niya dinidisregard yung ibang mga taong nagpapa-feature sa kanya. And ako naman, bilang supporter niya, bilang na-inspire sa kanya, of course, naunawaan ko. Sa negosyo, napakahirap talaga. Napakahirap mag-manage ng negosyo, lalo na kung ikaw lang mag-isa. Nandyan yung pagod, nandyan yung puyat. Siyempre, kakaisip ng mga strategies kung paano mo may papangat yung negosyo mo. Oo, nandyan na tayo. Lahat yan naranasan ni Diwata. Kaya marahil siguro, yung mga pagiging masungit niya, yun yung mga naging dahilan. Dahil siyempre, pagod siya sa negosyo niya. Siyempre, sino ba namang tao ang gustong bumagsak ang negosyo niya, di ba? So siguro dahil sa stress na nga lang. Dito yung video na pinanood natin kanina. Saan merong isang lalaki na nagbi-video, sumusunod sa kanya. Birthday kasi na itong tao na to eh. Nakita naman natin sa video na itong tao na to nagbigay ng effort. Naniniwala ako, itong tao na to kaya nagpunta to kasi syempre tulad ko, na-inspire din ako sa iyo eh. Na-inspire din kay Diwata. So itong tao na to, itong bata na to, nagpunta kay Diwata, itong batang ito na may birthday ngayong araw na ito, gustong magpabati lang ng happy birthday doon sa taong tinitingala niya. Doon sa taong hinahangaan niya. Makakakuha siya ng isang ngiti at pagbati mula kay Diwata. Nga lang, kabaliktaran kasi yung natanggap niya. Instead na ngitian siya, instead na batiin siya ng happy birthday, so yung 2 words pala na yun na matatanggap niya na happy birthday, pinalitan ni Diwata ng 4 words, which is yung lilipas din yan, kuya. Ako man, syempre, sakaling ako man yung tao na yun na tumitingala sa'yo, humahanga sa'yo, ang unang mararamdaman ko is masasaktan ako. Totoo yan. Syempre, hindi ko agad maiisip na baka pagod ka lang. Syempre, hindi ko agad maiisip na baka mamay stress ka lang. Dahil nga, tingin ko sa'yo, napakabuti mo. Tingin ko sa'yo, approachable ka. Kasi nga, galing ka sa hirap.
at pinayaman ng Panginoong Diyos, siyempre tingin ko sa'yo, yung simpleng request ko lang na babatiin mo ko ng happy birthday na hindi naman kakain ng 1 o 2 minuto o yung batiin mo lang na happy birthday kuya, ngiti, sabay alis. Doon lang, masaya na yun eh. Ako bilang isang fans, kung sakaling gawin ko sa'yo yun, matutuwa ako, baka magtatalon ako eh. I remember, nung time na nagpunta ako sa ASAP, naimbitahan kami mga pulis dito sa MPD, para sumayaw. Nakita ko si Gary V nagmamadali. No, nagmamadali si Gary V. Tapos, tinapi ko siya, Sir Gary, baka pwede magpa-picture ako sa'yo. Huminto si Gary V, oh sige, sure. Papapicture ako sa kanya, nag-request pa ako sa kanya. Sir, baka pwede naman po, alam ko nagmamadali ka, pero pagpasensya mo na ako kasi minsan lang naman to. Baka pwede kitang makaduet kahit chorus lang ng isang kanta kasi talagang hinahangaan talaga kita. Sabi ko kay Gary V. Sige, ano yun? Yung Warrior is a Child. Actually, nasa akin pa yung video na yun. Wow. Minsan ipopost ko yun. Grabe, isipin mo, kahit nagmamadali siya, hinihila na siya ng mga PA niya. Pero sabi niya, hindi, saglit lang. Duduwit ko lang itong brother ko na to, sabi pa ni Gary B, duduwit ko lang ito. Grabe, biruin mo, nakaduwit ko ang isa sa pinaka-hinahangaan kong singer sa lahat. Si Gary B. Yung Wow. Warrior is a Child, yung chorus. And then after that, kinompliment pa niya ako. So, grabe, iba yung pakiramdam ng isang sumusuporta kapag ka napagbigyan ka ng isang taong hinahangaan mo. So, yun lang. Siguro, ako ayokong i-judge kung bakit ganyan yung naging reaction ni Diwata doon sa taong ano. So, again guys, hindi ako nandito para mangbash. Hindi ako nandito para siraan si Diwata. So, gusto ko lang magbigay ng reaction ko regarding doon sa video na napanood po natin. And I just wanted to give an advice kung sakaling mapanood man to ni Diwata. Diwata, alam ko pagod ka. Alam ko wala kang panahon sa mga vlog-vlog. Alam ko mas priority mo ang business mo. But then again, Diwata, this is just a piece of advice from a brother. Kung pakikinggan mo ako, okay lang. Hindi naman ako ganun kasikat katulad mo. Baka hindi mo ako pakinggan, pero kung pakikinggan mo, I thank you. I thank God for that. Remember, Diwata, na the reason why nandyan ka sa kinalalagyan mo is that ginamit ng Panginoong Diyos yung mga taong sumusuporta sa'yo. Yung mga vlogger, yung mga maliliit na vlogger na katulad ko, na nandun, pupunta sa'yo, na nangangarap na kahit papaano mapansin mo sila, ginamit sila ng Panginoong Diyos upang makilala ka. Diyos ang nagbigay sa'yo ng kasipagan, Diyos ang nagbigay sa'yo ng katalinuhan, ng kalakasan na meron ka. Sa Kanya lahat galing yan, Diwata. Wala tayong bagay na dapat ipagmalaki sa ating mga sarili. Oo, ayaw nating bumagsak ang negosyo natin. Oo, gusto nating mag-focus sa mga negosyo natin. But then again, Diwata, sana yung kaunting kahilingan lang ng mga followers natin na nandun. Kung di natin mapagbibigyan lahat, okay, understood yan. Pero sana wag nating ipakita. Iirita tayo sa Kanya. Kahit gaano kapagod po tayo, kahit gaano tayo ka-stress sa buhay, wag po natin silang bibigyan ng negative reaction. Remember, we are now in the information age. Yung mabati mo lang sila, makawayan mo lang sila, hi, mangitian mo lang sila, masaya na sila eh. Kasi bakit? Kasi hinahangaan ka nila. Tinitingala ka nila. Ikaw yung bagay na nagbigay ng inspirasyon sa kanila. Di ba sabi mo nga, kapag hindi ka na sikat, pag dumating yung time na lumubog ka na, sana wag nila makalimutan na mayroong isang Diwata na nagbigay ng inspirasyon sa kanila. Hindi nila makakalimutan yan. Kaya lang, hindi rin nila makakalimutan yung mga bagay, lalo na yung mga tao na tumitingala sa'yo, yung mga taong sinasaluduhan ka dahil sa kasipagan mo, na nasungitan mo, hindi rin nila makakalimutan yun. So, yung simpleng pagngiti, wag nating pagdamot sa kanila. Yung simpleng pagbate, wag nating pagdamot sa kanila. Hindi sila lang hihingi ng labis-labis. Yung tipo na mapansin mo lang sila, masaya na sila. So, yun lamang, Diwata. Kung mapapanood mo to, kung pakikinggan mo to, kung ititake mo to as positive, thank you. Pero kung ititake mo to as negative, pasensya ka na. Pero yun lang ang nais kong, I believe na God moved me para sabihin sa'yo to. God is the one who put you to where you are. Kaya mas maganda, panatilihin natin ang pagiging mapagpakumbaba po natin. Panatilihin natin ang pagiging compassionate natin at ang pagmamahal sa isa't isa. So yun lamang, Diwata. I hope and I pray na mapanood mo to. Thank God na ginamit niya ako para sabihin itong mga bagay na ito. So muli, Diwata, saludo ko sa iyo. Tuloy ka pa rin magiging inspirasyon ko. Yung kasipagan mo, inspirasyon ko pa rin yan. Hahangaan pa rin kita. Pero sana, Diwata, huwag na nating gawin yung mga ganitong bagay. God bless. Ingat ka palagi. More blessing to your business. God bless. Thank you
Salamat, Moto Troll Vlog. Pastor JC, maraming salamat muli sa napakagandang mensahe mo para kay Diwata. At sana napakinggan at napanood ito ni Diwata at kapulutan niya ito ng napaka magandang aral. Kasi sa totoo lang, no, biglang sikat kasi si Diwata eh. At pinuntahan siya ng iba't ibang iba't ibang influential people. At mapapansin mo, yung mga content creators, influential people na nagpunta sa kanya, may politiko pa, may artista, mga businessmen, may mga si Chinkitan pumunta nga, 'di ba? Isa sa gustong-gusto ko na speaker 'yan, no, pagdating sa business. At marami pa, no, na mga nagpunta sa kanya, nagbigay ng cellphones, bahay, cellphones, ang dami. Oo, madaming binigay na iba-ibang ano no, iba-iba yung nagbigay sa kanya. And I think meron siyang laptop no na binigay sa kanya, ginto pa nga may binigyan siya mga alahas no. At alam mo, Diwata, napakaganda ng mensahe ni Moto Patrol Vlog. Siya ay isang pulis at isang vlogger at isa rin siyang pastor. Sana i-take mo yung advice niya hanggat hindi pa huli ang lahat. Alam mo kung bakit? Naniniwala kasi ako na lahat tayo, okay, na lahat tayo ay hindi pa tapos si God sa atin, no? Lahat tayo ay may mga ugali na inaayos ng Panginoon at lahat tayo ay may mga lugar, no, na dapat i-adjust, no? Yung ating mga attitude ay dapat nating i-adjust, i-align. At katulad ng sinabi ko sa unang vlog, sa part 1, the biggest room in the world is the room for improvement. So pag na-improve natin yung sarili natin by God's grace, no? And tandaan natin, apart from God, we can't do nothing. Kahit na magkaroon ka pa ng magandang sasakyan, no, binagbigay sa kanya ng sasakyan, di ba? Kahit na magkaroon ka pa ng magandang bahay, binagbigay sa iyo ng bahay. Kahit magkaroon ka pa ng maraming pera sa bangko, maraming ipon, maganda negosyo mo. Pero kung wala naman doon si Jesus, I'm so sorry. If Jesus is not in the equation, I'm so sorry, guys. Sayang yung mga pinag-ipunan natin. Sayang yung mga blessings na natanggap natin. If we don't acknowledge God in the equation, in the success and victory that we receive, since God is the one who made us victorious and successful in life, if we don't acknowledge Him, sayang yung mga dumating na mga pagkakataon na kung saan dire-diretso yung favor na binibigay sa atin at pinaparana sa atin ng Panginoon. Hindi naman natin masisisi si Diwata kasi galing biglaan nga eh. No, biglaan yung ano niya, yung pag ano niya, pag nung maranasan niya biglaan tong success niya no and victory. At kaya ang dalangin din natin sa kanya na merong mga mag-mentor at mag-coach sa kanya. So yun lang. Katulad ng sinabi natin kanina, yung binigay ko na sa Bible, yung Proverbs chapter 15:22, ang sabi rito sa ano naman sa ibang translation, sabi, without consultation and wise advice, plans are frustrated. But with many counselors, they are established and succeed. I hope, Diwata, na pagpalain ka ng Panginoon, katulad ni Moto Patrol Vlog, na yung kanyang panalangin para sa iyo. Ganun din ang aking prayer for you. So ito po si Faceless Ro. Maraming salamat sa lahat ng mga umantabay at nakinig dito po sa ating YouTube channel. Kita-kita muli tayo sa susunod na episode. Maraming salamat po. God bless everyone.